Isang gusot na puting polo ang marahas na bumagsak sa basang sahig ng kanilang maliit na silid. Sumunod dito ang isang mabigat na yabag ng mga paa at ang madiin na boses ng isang lalaking punong-puno ng pagkadismaya. Puro ka na lang palayok at mantika, Michelle. Paano ako makakakuha ng trabaho kung mukha akong basurero pagharap ko sa mga manager? Madiin at puno ng galit na sumbat ni Carlo habang nakaturo sa damit na nasa sahig. Dahan-dahang pinunasan ni Michelle ang kanyang mga kamay, nabasa ng sabon sa laylayan ng kanyang lumang duster. Yumuko siya para pulutin ang polo, pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga daliri. 4:00 pa lamang ng madaling araw. Ang malamig na simoy ng hangin ay hindi sapat para pawiin ang init na nagmumula sa nagbabagang uling sa kanilang maliit na kusina. Ngunit ang mga salita ng kanyang asawa ay tila yelong tumusok sa kanyang dibdib. Sumagot siya sa isang mahinahon ngunit pagod na tono. Pasensya na, Carlo. 3:00 pa lang ng madaling araw ay naghihiwa na ako ng mga isda at baboy para sa karinderya. Kailangan nating kumita ngayon para may pamasahe ka papunta sa Makati. Isang mapaklang na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Carlo. Ibinaling niya ang kanyang tingin sa maliit na salamin na may bitak sa gilid. Inayos niya ang kwelyo ng kanyang isa pang damit na medyo luma na rin. Pamasahe? 5 taon na akong inhinyero, Michelle. 5 taon. Pero ang asawa ko ay nagtitiyaga sa pagbebenta ng murang ulam sa gilid ng kalsada habang ako ay nanghihingi ng barya para makipagsapalaran sa syudad. Nakakahiya. Hindi na sumagot si Michelle. Alam niyang walang mananalo sa usapang ito. Nang isara ni Carlo ang pinto ng pagkalakas-lakas na nagpayanig sa nipahot nilang dingding na iwan si Michelle na nakatitig sa kawalan. Ang pangarap nila nung ikasal, sila ay isang malaking bahay, magandang kinabukasan at isang buong pamilya. Ngayon, ang tanging nabubuhay sa pangarap na yon ay ang pang-araw-araw na pakikibaka upang hindi sila magutom. Pagsapit ng 6:00 ng umaga ang kalye, malapit sa sakayan ng jeep, ay puno na ng ingay. Ang usok mula sa tambutso ng mga sasakyan ay humahalo sa amoy ng ginigisang bawang sibuyas at pinakukulang sinigang sa maliit na pwesto ni Michelle. Ang kanyang karinderya ay gawa lamang sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy, ngunit malinis ang mga lamesa at masarap ang kanyang timpla, kaya dinadayo siya ng mga chuper at barker. Dumating si Joy, ang kanyang kaibigan at katuwang, sa pagtitinda. Agad itong kumuha ng basahan at nagsimulang magpunas ng mga mesa. Napansin agad ni Joy ang pamumula ng mga mata ni Michelle, ngunit pinili nitong huwag munang magtanong. Mabilis ang daloy ng oras kapag maraming bumibili. Walang tigil ang mga kamay ni Michelle sa paghawak ng sandok, pagbabalot ng kanin at pag-aasikaso sa mga nagugutom na manggagawa. Pawis na pawis ang kanyang likuran at ang amoy ng usok ay kumapit na sa kanyang buhok. Bandang tanghali, nang medyo humupa na ang dagsa ng mga tao, isang pamilyar na boses ang pumukaw sa atensyon ni Michelle. Isang boses na palaging nagdadala ng panghuhusga. Napakabaho naman ang lugar na ito. Nakakawala ng gana. Tumingala si Michelle at nakita ang kanyang biyenan na si Gloria. Nakasuot ito ng maayos na bestida at may dalang mamahaling pamaypay kahit pa nasa gitna lamang sila ng maalikabok na kalye. Agad na nagpunas ng kamay si Michelle at magalang na lumapit upang magmano na tanda ng paggalang sa kultura nilang mga Pilipino. Hinayaan ni Gloria na dumampi ang kamay ni Michelle sa kanyang noo, ngunit agad din niyang binawi ang kanyang kamay at naglabas ng panyo upang punasan ito. Isang pambabastos na ginawa ng walang pag-aalinlangan. Mabuti naman at naitaguyod mo ang asawa mo ngayong araw papunta sa interview niya. Panimula ni Gloria habang nakatingin sa mga nakasalansang kaldero na tila nandidiri. Sayang talaga ang pinag-aralan ng anak ko. Isang magaling na inhinyero, nakatali sa isang babaeng amoy mantika. Sana lang ay makahanap na siya ng maayos na trabaho
para makaalis na siya sa miserableng buhay na ibinibigay mo sa kanya. Umigting ang panga ni Joy sa narinig at akmang sasagot, ngunit mabilis na hinawakan ni Michelle ang braso ng kaibigan upang pigilan ito. Nilunok ni Michelle ang kanyang pride. Sa kultura ng kanilang pamilya ang paggalang sa nakatatanda, gaano man ito kasakit magsalita, ay isang utang na loob na hindi madaling putulin. Ginagawa ko po ang lahat para masuportahan si Carlo, Mama. Mahinahong sagot ni Michelle kahit pa nanginginig ang kanyang boses sa pagpipigil ng luha. Tiningnan lamang siya ni Gloria mula ulo hanggang paa bago tumalikod at naglakad palayo. Hindi man lang nag-iwan ng kahit isang salita ng pasasalamat. Naiwan si Michelle na nakayuko, pilit na pinapatatag ang sarili. Nang sumapit ang hapon ng kalangitan ay nagkulay kahel. Nag-aayos na ng mga hugasin si Michelle sa likod ng kanilang maliit na inuupahang kwarto nang marinig niya ang pagbukas ng pinto. Pumasok si Carlo. Ang kanyang mga balikat ay nakabagsak, ang kanyang polo ay basa ng pawis at gusot-gusot. Hindi niya kailangang magtanong. Ang mukha ng kanyang asawa ay nagkukwento ng panibagong pagkatalo. Agad na naghain si Michelle ng mainit na sabaw at kanin sa ibabaw ng maliit nilang lamesang kahoy. Lumapit siya kay Carlo at marahang hinaplos ang likod nito. Huwag kang mag-alala. May iba pa namang kumpanya. Kumain ka muna, paborito mo itong niluto ko. Sa halip na tanggapin ang pag-aaruga ng asawa, mabilis na itinulak ni Carlo ang plato palayo. Isang matalim na tunog ng porselana na kumiskis sa kahoy ang umalingaw-ngaw sa loob ng tahimik na silid. Hindi ko kailangan ng pagkain, Michelle. Kailangan ko ng pagkakataon. Sigaw ni Carlo, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding pagkadismaya at galit sa mundo. Tumayo siya at nagsimulang magpalakad-lakad sa maliit na espasyo ng kwarto. Alam mo ba kung ano ang naramdaman ko kanina? Yung mga kasabayan ko nakasakay sa magagandang kotse, amoy pabango ang gagara ng mga sapatos. Ako amoy usok ng jeep. Tinanong ako ng manager kung ano ang negosyo ng pamilya ko. Ano ang isasagot ko? Na ang asawa ko ay nagtitinda ng ulam sa kanto para may makain kami. Tahimik na tumulo ang luha mula sa mga mata ni Michelle. Ang bawat salita ni Carlo ay parang patalim na pilit hinihiwa ang natitira niyang pagkatao. Wala namang masama sa marangal na trabaho, Carlo. Ako ang bumubuhay sa atin ngayon habang naghihintay ka ng swerte mo. Humarap si Carlo sa kanya, ang mga mata nito ay nanlilisik ngunit may halong awa sa sarili. Iyan ang problema sa iyo, Michelle. Masyado kang nakukontento sa pagiging mababa. Inhinyero ako. Hindi ako ipinanganak para lang maging asawa ng isang tindera. Nakakamatay ang ganitong klaseng kahihiyan. Matapos bitiwan ang mga salitang yon, kinuha ni Carlo ang kanyang tuwalya at lumabas ng kwarto upang maligo sa labas. Iniiwan ang kanyang asawang mag-isang lumuluha sa harap ng malamig na pagkain. Pagsapit ng gabi, ang buong paligid ay nabalot ng dilim at tanging ang liwanag mula sa poste ng kalsada ang tumatanglaw sa kanilang bintana. Nakatulog na si Carlo dahil sa labis na pagod at sama ng loob. Sa isang sulok, nakaupo si Michelle sa ibabaw ng isang lumang bangko. Sa ilalim ng malabong ilaw ng bombilya, isa-isa niyang binibilang ang mga barya at gusot na perang papel na kinita niya sa buong araw ng pagpapawis. Masakit ang kanyang baywang at ang kanyang mga paa ay namamanhid dahil sa maghapong pagtayo. Tiningnan niya ang natutulog na asawa. Mahal niya si Carlo, ngunit nararamdaman niyang unti-unti nang pinapatay ng kahirapan at nang nawasak na ego nito ang pagmamahal na yon. Ang distansya sa pagitan nila ay hindi na masusukat ng espasyo sa kama, kundi ng pag-uugaling unti-unting lumalason sa kanilang relasyon. Habang maingat niyang ibinabalot ang mga barya sa isang piraso ng plastik, biglang basag na tumunog ang luma niyang cellphone na nakapatong sa ibabaw ng paminggalan. Tiningnan niya ang screen.
isang numero na hindi nakarehistro sa kanyang mga kontak. Nag-aalangan man ay pinindot niya ang pindutan upang sagutin ang tawag. Dinikit niya ang telepono sa kanyang tainga. Magandang gabi. Bati ng isang malamig at formal na boses ng isang matandang lalaki. Kausap ko ba si Ginang Michelle Santos? Natigilan si Michelle. Bihira na siyang tawagin sa kanyang apelido noong dalaga pa siya. Opo, ako nga po. Sino po sila? Ako si Attorney Eduardo, ang legal na kinatawan ng iyong namayapang Tita Teresita mula sa Amerika. Patuloy ng boses sa kabilang linya. Ang pagbanggit sa pangalan ng kanyang tiyahin na matagal na nilang hindi nakakausap ay nagdulot ng kalituhan kay Michelle. Bago pa man siya makapagtanong, muling nagsalita ang abogado at ang bawat salitang binitawan nito ay nagdala ng bigat na tuluyang babago sa agos ng kanyang buhay. Kailangan nating magkita bukas ng umaga ng palihim. May iniwang napakalaking pamana ang iyong tiyahin at ikaw lamang ang nag-iisang nakapangalan upang magmana ng lahat ng ito. Nanlaki ang mga mata ni Michelle. Ang mga barya sa kanyang kamay ay dulas na nahulog sa ibabaw ng kahoy na mesa. Sa kabilang bahagi ng silid, mahinang humilik si Carlo. Walang kamalay-malay na sa pagkakataong yon, ang asawang madalas niyang ikahiya ay nakatakdang maging nag-iisang tagapagmana ng isang imperyo. Ang init ng tanghali ay tila bumabaon sa balat ng mga taong nagdaraan sa abalang kalye kung saan nakatayo ang karinderya ni Michelle. Usok mula sa ihawan at alikabok mula sa mga dumaraang pampasaherong jeep ang karaniwang bumabalot sa paligid. Ngunit ng araw na iyon ang nakasanayang gulo ng kalsada ay naputol ng pagdating ng isang bagay na hindi kabilang sa kanilang mundo. Isang makinis itim at napakalaking sasakyan ang marahang pumarada sa tapat mismo ng maliit na pwesto ni Michelle. Ang mga bintana nito ay labis na madilim at ang kintab ng pintura ay sumasalamin sa mga nagtatakang mukha ng mga trooper at tambay sa kanto. Huminto ang paghigop ng sabaw ng mga customer. Lahat ng mata ay napako sa mamahaling sasakyan. Bumukas ang pinto sa likuran. Isang matandang lalaki na nakasuot ng formal at kulay abong barong Tagalog ang maingat na bumaba. Ang kanyang sapatos ay makinis, ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay at may dala siyang isang itim na balat na portfolio. Sa bawat hakbang niya palapit sa karinderya, tila nahahawi ang mga tao dahil sa awtoridad na kanyang taglay. Huminto siya sa mismong harap ng kaldero ng sinigang na pilit na hinahalo ni Michelle. Magandang tanghali. Formal na bati ng lalaki, ang kanyang boses ay may lalim at kakisigan na hindi akma sa ingay ng palengke. Ako si Attorney Eduardo. Nag-usap tayo kagabi sa telepono. Napatulala si Michelle. Pinunasan niya ang kanyang namamasang mga kamay sa kanyang lumang apron. Puno ng kaba ang kanyang dibdib. Nilingon niya si Joy, ang kanyang kaibigan, na nakangangaring nakatingin sa abogado. Sige na Joy, ikaw muna ang bahala rito sa mga nakasalang. Mahinang pakiusap ni Michelle. Inakay ni Attorney Eduardo si Michelle papunta sa loob ng kanyang sasakyan upang makapag-usap sila ng pribado. Pagkapasok ni Michelle, agad siyang nilamon ng lamig ng aircon at ng amoy ng mamahaling balat ng upuan. Pakiramdam niya ay lalong lumiit ang kanyang pagkatao dahil sa dumi ng kanyang suot, ngunit nanatiling magalang at propesyonal ang hitsura ng abogado. Binuksan ni Attorney Eduardo ang kanyang portfolio at naglabas ng isang makapal na folder na naglalaman ng mga opisyal na dokumento. Gaya ng sinabi ko kagabi, kinakatawan ko ang iyong Tita Teresita. Panimula ng matanda. Marahil ay alam mong nagtungo siya sa Amerika ilang dekada na ang nakakalipas bilang isang ordinaryong manggagawa. Ngunit ang hindi alam ng inyong pamilya, naging matagumpay siyang negosyante sa larangan ng real estate. Wala siyang asawa o anak. Tumango lamang si Michelle
Sinusubukan pang iproseso ang mga salita. Ang kanyang tita Teresita ay isang malabong alaala na lamang mula sa kanyang kabataan. Pumanaw siya noong 1 buwan dahil sa sakit. Patuloy ni Attorney Eduardo. Bago siya namatay, nag-iwan siya ng isang malinaw na tagubilin. Ipinasuri niya ang buhay ng lahat ng kanyang mga kamag-anak sa Pilipinas. Nakita niya kung paano mo binuhat ang responsibilidad ng pamilya. Nakita niya ang iyong mga sakripisyo, ang iyong pagtitiyaga sa gitna ng kahirapan, at ang iyong dalisay na puso na hindi nagrereklamo kahit pa ikaw ay minamaliit. Isang mainit na luha ang tumakas sa mga mata ni Michelle. May isang tao palang nakakakita sa kanyang mga paghihirap. May isang tao palang nakakaunawa na siya ay napapagod din. Inilapit ng abogado ang isang papel sa kanya. Dahil dyan, ginawa kanyang kaisa-isang tagapagmana ng lahat ng kanyang naiwan. Ang mga ari-arian sa Amerika, ang mga shares sa kumpanya, at ang kanyang liquid assets na nakalagak sa isang trust fund. Ang kabuuang halaga ng iyong mamanahin, Ginang Michelle, ay humigit kumulang 33 milyong dolyar. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Michelle. Nanigas ang kanyang mga balikat. Hindi niya malunok ang sarili niyang laway. 33 milyong dolyar. Bilyon-bilyong piso kung isasalin sa pera ng Pilipinas. Ang kanyang isip ay bumalik sa mga barya na kanyang binibilang kagabi. Bumalik sa napunit na polo ni Carlo. Bumalik sa mga pangarap nilang natabunan ng alikabok at mantika. Hindi ko po yata kaya iyan. Nanginginig na bulong ni Michelle ang kanyang mga kamay. Ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng kanyang apron. Isang tindera lamang po ako. Wala akong alam sa ganyan kalaking pera. Medyo ngumiti ang matandang abogado, isang ngiting puno ng pag-unawa. Hindi mo kailangang mag-alala. Ang aming law firm ang tutulong sa iyo sa pamamahala hanggang sa maging handa ka. Ang mahalaga ngayon ay maunawaan mo na ang pera ay nasa pangalan mo na. Sa iyo lamang ito at walang kahit na sinong may karapatang kumuha nito nang walang pahintulot mo. Bago sila maghiwalay, inabutan ni Attorney Eduardo si Michelle ng isang nakasilyong sobre. Isang personal na liham mula sa iyong tiyahin. Basahin mo kapag handa ka na. Nang makalabas si Michelle sa sasakyan at muling maramdaman ang init ng araw sa kanyang balat, parang lumulutang ang kanyang mga paa. Umuwi siya ng maaga. Ang kanyang isip ay naglalayag. Naisip niya si Carlo. Naisip niya ang tuwa sa mga mata ng kanyang asawa kapag nalaman nito na hindi na nila kailangang mamalimos ng oportunidad. Mabibili na nila ang pinakamagagandang suit para sa mga interview nito. Mababayaran na nila ang mga utang. Maibabalik na niya ang pagmamalaki ng lalaking mahal niya. Ngunit minsan ang pag-ibig ay bumubulag sa katotohanan. At ang katotohanan ay madalas na nagtatago sa likod ng mga nakasara at manipis na pinto. Pagdating niya sa harap ng inuupahan nilang kwarto, napansin na niyang nakabukas ng bahagya ang pinto. Madilim sa loob ngunit may ilaw na nagmumula sa maliit nilang kusina. Papasok na sana siya at masayang isisigaw ang magandang balita nang marinig niya ang pamilyar at matalim na boses ng kanyang biyenan na si Gloria. Amoy sibuyas ang mga unan ninyo, Carlo. Kailan ba huling naglaba ang asawa mo? Kahit ang mga damit mo sa aparador ay kumakapit ang amoy ng karinderya. Napatigil si Michelle sa tapat ng pinto. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa malamig na doorknob. Hindi maitulak, hindi rin mabitawan. Sumagot si Carlo, ang kanyang boses ay puno ng pait at pagod. Hayaan mo na, Mama. Wala namang ibang alam gawin niyan, kundi ang magpakababa sa kalsada. Sinabihan ko na siyang mag-ayos man lang, pero mas gusto niyang magmukhang kaawa-awa. Nanikip ang dibdib ni Michelle. Ang mga salitang narinig niya ay tila mga kuko na bumaon sa kanyang puso. Hinihintay niyang ipagtanggol siya ng kanyang asawa. Hinihintay niyang sabihin ni Carlo na ang amoy sibuyas na yon ang nagbabayad ng kanilang kuryente
at naglalagay ng pagkain sa kanilang sikmura. Ngunit ang sumunod na sinabi ni Carlo ay tuluyang pumatay sa natitira niyang pag-asa. Ang totoo niyan, Mama, nagsisisi na ako. Nagsisisi ako na nagpakasal ako nang maaga sa isang babaeng walang ambisyon sa buhay. Inhinyero ako. Ang kailangan ko ay isang asawang kaya kong ipagmalaki sa mga kasamahan ko, isang babaeng kasing antas ko. Hindi isang tindera na pabigat sa pag-angat ko. Mapang-uyam na tumawa si Gloria. Sinasabi ko na nga ba sa'yo noon pa, anak? Masyado siyang mababa para sa atin. Pinipigilan niya ang pag-unlad mo. Sa labas ng pinto, unti-unting namanhid ang buong katawan ni Michelle. Ang mga luha na kanina pa gustong pumatak ay biglang natuyo. Wala siyang naramdamang galit na nag-udyok sa kanyang sumigaw. Ang naramdaman niya ay isang nakakapanghilakbot na lamig. Isang malinaw at nakakapasong pagkamulat. Binitiwan niya ang doorknob. Dahan-dahan siyang humakbang paatras upang hindi makagawa ng anumang ingay. Tiningnan niya ang makapal na brown envelope na hawak niya ang mga dokumentong nagpapatunay na siya ay isang bilyonarya. Kanina gusto niyang ibigay ang buong mundo sa kanyang asawa. Ngayon, napagtanto niya na kahit bigyan niya ng ginto si Carlo, hindi nito babaguhin ang pagtingin nito sa kanya. Ang tingin ni Carlo sa kanya ay isang asong sunod-sunuran na habang buhay na may utang na loob sa kanyang presensya. Naglakad siya palayo sa kanilang kwarto at umupo sa isang madilim na bangko sa labas ng kanto. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan ng sobrang ibinigay ni Attorney Eduardo. Binasa niya ang liham ng kanyang tita Teresita sa ilalim ng malabong ilaw ng poste. Mahal kong Michelle, ang pera ay walang halaga kung ang taong may hawak nito ay walang dignidad. Binigay ko ito sa iyo dahil mayroon kang matibay na pagkatao. Gamitin mo ito ng tama at higit sa lahat, huwag mong hayaang may magpaliit sa iyong pagkatao. Kahit pa ang taong iyon ay ang pinakamamahal mo. Tiniklop ni Michelle ang papel at inilagay ng maayos sa kanyang bulsa. Tiningnan niya ang maalikabok na kalye, ang mga nagtataasang gusali sa di kalayuan at ang madilim na kalangitan ng Maynila. Isang panibagong plano ang unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Hindi niya sasabihin kay Carlo ang tungkol sa pera. Hindi niya ibibigay ang tagumpay nang walang kahirap-hirap. Kung naniniwala si Carlo na siya ay isang napakagaling na inhinyero na pinipigilan lamang ng isang asawang tindera, bibigyan niya ito ng entablado para patunayan ang sarili. Gagawa siya ng isang patibong ng pag-asa. Itatayo niya ang isang malaking proyekto at hahayaan niyang abutin ito ni Carlo. Gusto niyang makita kung hanggang saan aabot ang yabang ng kanyang asawa kapag nakatikim ito ng kapangyarihan. At kapag nasa pinakamataas na itong lipad, doon niya ipapakita kung sino talaga ang nagmamay-ari ng langit na kanyang nililiparan. Huminga ng malalim si Michelle. Ang dating tinderang palaging nakayuko ay dahan-dahang itinaas ang kanyang baba. Ang laro ay mag-uumpisa pa lamang. Isang matinding sigaw ng tuwa ang bumasag sa katahimikan ng madaling araw sa loob ng kanilang maliit at inuupahang silid. Napasigaw si Carlo habang nakatitig sa screen ng kanyang lumang laptop. Ang liwanag mula rito ay nagpapaliwanag sa kanyang muka na halos pumutok sa labis na kaligayahan. Inihampas niya ng malakas ang kanyang palad sa ibabaw ng kahoy na mesa, isang kilos na nagpapahiwatig ng tagumpay na matagal na niyang inaasam. Nagising si Michelle mula sa kanyang manipis na higaan. Nagkusot siya ng mata at bumangon bagamat alam na niya kung ano ang dahilan ng pagdiriwang ng kanyang asawa. Ilang linggo na ang nakalilipas mula nang palihim siyang makipag-ugnayan kay Attorney Eduardo upang itatag ang isang dummy corporation, isang kumpanyang nagpapanggap na pinopondohan ng mga dayuhang mamumuhunan, ngunit sa totoo lang ay pagmamay-ari niya. Ang unang hakbang ng kanyang plano ay ang maglunsad ng isang malaking proyekto, isang mamahaling eco-resort sa Tagaytay.
At ang email na naglalaman ng imbitasyon para magpasa ng proposal ay sadyang ipinadala sa email address ni Carlo. Michelle, tingnan mo ito. Mabilis na lumapit si Carlo sa kama at niyugyug ang balikat ng kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki at puno ng pag-asa, isang ekspresyong matagal nang hindi nakikita ni Michelle sa kanyang mukha. Ano yon, Carlo? May magandang balita ba? Maang-maangan na tanong ni Michelle habang inaayos ang kanyang buhok. Iniharap ni Carlo ang laptop sa kanya. Isang malaking kumpanya, Michelle. Naghahanap sila ng lead engineer para sa isang luxury eco-resort sa Tagaytay. At nakatanggap ako ng imbitasyon para mag-pitch ng disenyo 33 milyong dolyar ang budget ng buong proyekto. International standard ito, Michelle. Kung makuha ko ito, tapos na ang paghihirap natin. Hindi na ako magmumukhang tanga kakahingi ng trabaho sa mga maliliit na kumpanya. Tiningnan ni Michelle ang pamilyar na detalye sa screen. Nakaramdam siya ng magkahalong saya at kaba. Masaya siya dahil nakikita niyang bumabalik ang sigla ni Carlo, ngunit kinakabahan siya dahil alam niyang ito rin ang magiging mitya ng pagbabago sa pag-uugali nito. Kaya mo ba yan, Carlo? Napakalaking proyekto niyan. Malambing na wika ni Michelle pilit na itinatago ang katotohanan. Umayos nang tayo si Carlo at hinarap siya ng may halong pagmamalaki. Siyempre naman, inhenyero ako, Michelle. Pinag-aralan ko ito ng 5 taon. Ito ang hinihintay kong pagkakataon para patunayan sa lahat, lalo na kay Mama, na hindi na sayang ang pinag-aralan ko. Na hindi ako habang buhay na nakadepende sa kita mo sa karinderya. May kung anong kirot na dumaan sa dibdib ni Michelle nang marinig ang huling sinabi ng asawa, ngunit pinili niyang ngumiti. Magtiwala ka sa sarili mo. Alam kong makukuha mo yan. Sa mga sumunod na araw, tila naging ibang tao si Carlo. Hindi na siya nagtatagal sa kama tuwing umaga. Nagpupuyat siya sa paggawa ng mga plano, pagkwenta ng mga materyales, at pag-aaral ng mga makabagong disenyo. Binigyan niya ng buong atensyon ang proposal. Para kay Michelle, nakakatuwang makita ang determinasyon ng kanyang asawa, ngunit unti-unti rin itong napansin ang pagbabago sa pakikitungo nito sa kanya. Nagsimulang maging mainitin ang ulo ni Carlo tuwing naiistorbo siya. Kapag nag-aalok si Michelle ng kape habang nagtatrabaho ito, madalas ay hindi siya kinikibo. At kung minsan ay nagrereklamo pa na maingay ang paghihiwa niya ng mga gulay. Ang asawang dating naghahanap ng yakap bago matulog ay ngayoy nakatalikod na nakatitig na lamang sa kanyang laptop. Isang gabi, habang nagtutupi ng mga damit si Michelle, narinig niya ang pagring ng telepono ni Carlo. Hating gabi na. Kinuha ito ni Carlo at mabilis na lumabas ng pinto upang sagutin ang tawag. Dahil manipis ang dingding, malinaw na narinig ni Michelle ang pakikipag-usap ng asawa. Hello, Bianca. Panimula ni Carlo. Ang boses nito ay formal, ngunit may halong paghanga. Oo, nabasa ko ang mga suhestyon mo sa interior design. Maganda. Ang husay talaga ng pananaw mo. Sa tingin ko ay perpekto ang tandem nating dalawa para sa project na ito. Natigilan si Michelle sa pagtutupi. Bianca. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang pangalang iyon. Tahimik siyang naglakad palapit sa pinto upang mas makinig. Huwag kang mag-alala. Patuloy ni Carlo. Tiyak na mananalo tayo rito. Salamat sa tulong mo. Magkikita tayo bukas sa kapehan para pag-usapan ang huling detalye. Pagbalik ni Carlo sa kwarto, agad siyang tinanong ni Michelle nang may pag-iingat. Sino ang kausap mo ng ganitong oras, Carlo? Hindi tumingin si Carlo sa kanya at nagpatuloy sa pag-aayos ng kanyang mga papel. Isang arkitekto, si Bianca. Ipinakilala siya sa akin ng isang kaibigan. Galing siya sa isang mayamang pamilya at sanay na sanay sa mga high-end na proyekto. Kailangan ko ang tulong niya para mas mapaganda ang pitch ko bukas. Tumango na lamang si Michelle at bumalik sa pagtutupi. Nakaramdam siya ng isang maliit na tinik sa kanyang lalamunan.
Ang paraan ng pagbanggit ni Carlo sa pangalan ng babaeng yon ay tila pag-amin ng isang pagkalula sa katayuan nito sa buhay. Makalipas ang isang buwan, natanggap ni Carlo ang balitang hinihintay niya. Nanalo ang kanilang proposal. Siya ang nahirang na lead engineer ng proyekto. Ang araw na yon ay naging simula ng malaking pagbabago sa buhay nila at mas lalo na sa buhay ni Carlo. Mula sa inutang na pera kay Michelle, bumili si Carlo ng mga bagong damit, sapatos na balat at isang mamahaling relo. Nagsimula siyang umuwi ng gabi. Ang dahilan niya palagi ay mga pagpupulong kasama ang mga supplier at mga kinatawan ng namumuhunan. Paminsan-minsan ay nakikita ni Michelle ang mga post ni Carlo sa social media, mga larawan sa mga mamahaling restaurant kasama si Bianca habang pareho silang nakangiti. Nang malapad, hawak ang mga baso ng alak. Walang ni isang larawan o banggit tungkol sa asawang naghihintay sa maliit na inuupahang kwarto. Isang tanghali, nagpasya si Michelle na magdala ng pananghalian kay Carlo sa site ng resort sa Tagaytay. Nagluto siya ng paborito nitong adobo, inayos sa isang malinis na lalagyan at nagsuot ng kanyang pinakamaayos na damit kahit paluma na ito. Pagdating niya sa lugar, namangha siya sa laki ng proyekto. Ang mga pundasyon ng resort ay nakatayo na. Ang hangin ay malamig at ang tanawin ay napakaganda. Ngunit sa likod ng kanyang paghanga, may halong lungkot dahil alam niyang siya ang lihim na nagpopondo sa lahat ng ito at hindi niya ito masabi sa asawa. Naglakad siya patungo sa pansamantalang opisina ng mga inhinyero. Nang makita siya ni Carlo mula sa malayo, sa halip ng ngumiti, ay nanigas ang panga nito. Mabilis na naglakad si Carlo palapit sa kanya at pinigilan siyang makapasok sa loob ng bakod. "Ano ang ginagawa mo rito, Michelle?" Pabulong ngunit madiin na tanong ni Carlo, pilit na inilalayo ang asawa sa paningin ng mga kasamahan. Nakangiting inangat ni Michelle ang lalagyan ng pagkain. "Nagluto ako ng paborito mo. Gusto ko lang dalhan ka ng pananghalian dahil alam kong madalas mong nakakalimutang kumain sa sobrang dami ng trabaho." Sumulyap si Carlo sa kanyang likuran kung saan nag-uusap sina Bianca at ang ilang kontratista. Kinuha niya ang lalagyan ng pagkain ng padarag at tiningnan ang suot ni Michelle mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay nagpapahiwatig ng pandidiri at matinding kahihiyan. "Michelle, hindi mo ba naiintindihan kung anong klaseng kapaligiran ito?" Inis na wika ni Carlo. "Corporate environment ito. Narito ang mga pinakamalalaking tao sa industriya. At nandito ka nakasuot ng ganyan amoy karinderya, nagdadala ng baunan na parang estudyante ako." Unti-unting nawala ang nangiti ni Michelle. Nanlamig ang kanyang mga kamay. "Asawa mo ako, Carlo. Gusto ko lang mag-alaga sa'yo." Huminga ng malalim si Carlo at umiling puno ng pait at pagkasuya. "Huwag ka nang pupunta rito kahit kailan. Nakakahiya, Michelle. Nakakahiya kapag nakita nila na ang lead engineer ng isang multi-million-dollar project ay may asawang mukhang tindera lang. Ako ang nasisira sa ginagawa mo." Ang bawat salita ay tumagos sa puso ni Michelle, ngunit pinigilan niyang umiyak. Nakita niya kung paano tinalikuran ni Carlo ang lalagyan ng pagkain at inilapag ito sa isang maruming mesa sa gilid at tuluyang naglakad pabalik sa opisina kung saan sinalubong ito ni Bianca nang may malambing na ngiti. Naiwang nakatayo si Michelle sa gitna ng alikabok at ingay ng mga makina. Ang hangin ng Tagaytay ay hindi kailanman naging ganito kalamig para sa kanya. Sa pagkakataong yon, naramdaman niya kung gaano kalalim ang naging laso ng kapangyarihan at ambisyon kay Carlo. Dahan-dahan siyang tumalikod at nagsimulang maglakad palayo. Habang pababa siya ng bundok, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Attorney Eduardo. "Attorney?" Matatag ngunit malamig na wika ni Michelle, ang kanyang boses ay walang bakas ng pag-aalinlangan. "Gusto kong bilisan natin ang proseso ng pagpapatayo ng resort. Bigyan ng malaking pondo ang mga kontratista para matapos agad ang bahagi ni Carlo. Gusto kong makita kung gaano siya kataas kayang lumipad bago ko putulin ang kanyang mga pakpak."
Sa kabilang linya pumayag ang abogado. Isinara ni Michelle ang kanyang telepono. Ang patibong ng pag-asa na ginawa niya ay tuluyan ng umandar at ngayon handa na siyang hintayin ang araw ng paniningil. Ang lumang pinto ng inuupahang kwarto ni na Michelle ay marahang bumukas. Alauna na ng madaling araw. Pumasok si Carlo, ang kanyang mga hakbang ay mabigat ngunit may kasamang kakaibang kumpiyansa. Hindi na siya ang lalaking laging nakayuko dahil sa bigat ng mga nabigong pangarap. Ngayon, suot niya ay isang mamahaling itim na blazer, ang kanyang buhok ay maayos na nakapumada at ang kanyang mga sapatos ay kumikinang kahit sa ilalim ng malabong ilaw ng poste sa labas. Nakatayo si Michelle sa harap ng lababo, naghuhugas pa rin ng mga kaldero mula sa karinderya. Pinunasan niya ang kanyang mga kamay at sinalubong ang asawa. Kinuha niya ang blazer ni Carlo upang isampay, ngunit agad siyang napahinto. Isang matapang at matamis na amoy ang sumampa sa kanyang pang-amoy. Hindi ito ang amoy ng usok pawis o alikabok mula sa site sa Tagaytay. Ito ay amoy ng isang mamahaling pabango ng babae, floral elegante at tiyak na hindi nagmumula sa mga murang kolon na nabibili sa kanto. Tiningnan ni Michelle si Carlo nang may pagtataka. Ang bango mo yata ngayon. Galing ka ba sa site ng ganitong oras? Umiwas ng tingin si Carlo at mabilis na nagtanggal ng kanyang sapatos. Nagkaroon kami ng late dinner meeting kasama ang mga supplier ng imported na tiles. Nandoon din si Bianca. Alam mo naman sa mga high-end na restaurant, kumakapit ang amoy ng mga tao at paligid. Ang paraan ng pagbigkas ni Carlo sa pangalang Bianca ay tila may kasamang pamilyaridad na hindi nararapat. Napalunok si Michelle. Inilapag niya ang blazer sa ibabaw ng silya. Pinili niyang huwag nang makipagtalo. Sa halip tahimik siyang bumalik sa paghuhugas ng mga plato habang ang kanyang isip ay nagsimulang maghabi ng mga hinala na pilit niyang tinatakasan. Sa mga sumunod na buwan, ang pag-usad ng proyekto sa Tagaytay ay kasing bilis ng pagbabago ng pag-uugali ni Carlo. Dahil sa lihim na utos ni Michelle kay Attorney Eduardo na pabilisin ang pagpapalabas ng pondo, walang naging aberya sa construction. Bawat request ni Carlo para sa materyales ay agad na naaaprubahan ng lihim na dayuhang mamumuhunan. Para kay Carlo ito ay patunay ng kanyang pambihirang galing bilang inhinyero. Naniwala siyang siya ang dahilan kung bakit napakabilis at napakaayos ng lahat. Lumaki ang kanyang ulo. Ang dating nagtitiis sa sardinas at tuyo ay nag-uuwi na ngayon ng mga resibo mula sa mga steakhouse at mamahaling wine bar. Nagbago siya ng sasakyan mula sa inutang na pang down payment. At higit sa lahat, dumalas ang pagdalaw ng kanyang ina na si Gloria sa kanilang inuupahang kwarto. Isang hapon, nakaupo si Gloria sa nag-iisang maayos na silya sa kanilang silid habang abala si Michelle sa paghihiwa ng mga gulay sa maliit nilang lamesita. Pinapaypayan ni Gloria ang sarili gamit ang isang abanikong may burda na kataas ang kilay habang pinagmamasdan ang pawisang manugang. Nakita mo ba ang bagong post ng anak ko sa Facebook, Michelle? Nakangiting panimula ni Gloria, ang tono ng boses nito ay may halong pagmamayabang at pang-uuyam. Kasama niya ang mga sikat na arkitekto at investors. Tingnan mo nga naman dati, rati tinatawanan lang siya ng mga taong ngayon ay tinitingala na siya. Hindi umimik si Michelle. Ipinagpatuloy lamang niya ang paghihiwa ng kamatis, nag-iingat na huwag mahiwa ang kanyang daliri dahil nanginginig na ito sa pagpipigil ng manginis. Patuloy sa pagsasalita ang matanda. Ang totoo niya, naaawa ako kay Carlo. Lumalaki na ang pangalan niya sa industriya, pero kapag tinatanong siya tungkol sa asawa niya, ano ang isasagot niya? Na nagtitinda ka ng bopis at dinuguan sa kanto. Nakakahiya. Ibinaba ni Michelle ang kutsilyo at humarap sa kanyang biyenan. Mama, ang bopis at dinuguan na iyan ang nagpakain sa anak ninyo
noong mga panahong wala siyang trabaho at walang gustong tumanggap sa kanya. Ako ang nagbayad ng mga utang ninyo noong naospital kayo dahil sa high blood. Nanlaki ang mga mata ni Gloria sa gulat at galit. Bihirang sumagot si Michelle ng ganoon kadiin. Aba, nagmamatapang ka na ngayon. Dahil kumikita ng malaki ang anak ko. Utang na loob, Michelle. Kung hindi dahil sa talino ni Carlo, hanggang ngayon ay nakatira pa rin kayo sa basurahan. At saka nakita mo ba yung kasama niyang arkitekto? Si Bianca, napakagandang babae, edukada, mayaman. Ganyan ang nararapat sa anak ko, hindi katulad mong amoy palengke. Tumayo si Gloria at dinuro si Michelle. Huwag kang mag-ilusyon na kasama ka sa pag-angat ni Carlo. Oras na matapos ang resort na yon, sisiguraduhin kong iiwan ka niya. Pagkatapos bitiwan ang mga masakit na salitang yon, padabog na lumabas si Gloria ng silid. Naiwan si Michelle na nakatayo ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. Huminga siya ng malalim, pinipilit pakalmahin ang nagwawalang emosyon sa kanyang dibdib. Kinuha niya ang kanyang telepono at binuksan ang Facebook ni Carlo. Bumungad sa kanya ang isang bagong larawan. Nakatayo si Carlo sa harap ng halos tapos na eco-resort. Sa tabi niya ay si Bianca. Nakasuot ang babae ng isang eleganteng puting dress. Ang isang kamay ay magaan na nakapatong sa braso ni Carlo. Si Carlo naman ay nakangiti ng pagkalaki-laki, isang nangiting matagal nang hindi nakikita ni Michelle sa kanilang bahay. Ang caption sa larawan ay mas masakit kaysa sa mismong litrato. Building dreams with the perfect partner. Teamwork makes the best architecture. Ang puso ni Michelle ay tila pinipiga. Perfect partner. Ang lalaking pinag-alayan niya ng lahat ng sakripisyo ay buong pagmamalaking ibinabalandra ang ibang babae bilang kanyang kapareha sa tagumpay. Isang tagumpay na sa katotohanan ay pagmamay-ari ni Michelle. Kinabukasan pumunta si Michelle sa opisina ni Attorney Eduardo sa Makati. Hindi na siya nakasuot ng lumang duster. Nagsuot siya ng isang maayos, ngunit simpleng itim na pantalon at blusa. Nang makapasok siya sa malamig at tahimik na opisina ng abogado, agad siyang inabutan nito ng kape. Kamusta ang pagpapatakbo ng proyekto mula sa mga anino, Michelle? Formal na tanong ni Attorney Eduardo habang nagbubuklat ng mga dokumento. Maayos ang takbo ng resort, attorney. Ang asawa ko at ang kanyang bagong kapareha ay napakahusay, mamahala. May pait na sagot ni Michelle. Pero hindi ko ipinatawag ang pulong na ito para kamustahin ang semento at kahoy. Nagtaas ng kilay ang abogado. Ano ang kailangan mo? Gusto kong simulan ang paglilipat ng lahat ng pera ko mula sa pamana ni Tita Teresita papunta sa mga personal at maliliit na negosyo na nakapangalan lamang sa akin, maliban sa pondo ng resort. Gusto kong ihiwalay ang lahat ng assets ko bago pa man maisipan ni Carlo na maghain ng annulment. Tumango si Attorney Eduardo, isang matalim na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Matalinong hakbang. Kapag nalaman niya ang yaman mo, pagkatapos ng lahat ng ito, maaaring subukan niyang kunin ang kalahati dahil mag-asawa kayo. Aayusin natin ang mga legal na proteksyon. Ang trust fund ay mananatiling protektado laban sa anumang habol ng asawa mo. Bago umalis si Michelle, ipinakita sa kanya ng abogado ang mga pinakabagong larawan mula sa drone ng proyekto sa Tagaytay. Ang resort ay napakaganda. Ang mga infinity pool ay nakaharap sa lawa, ang mga kahoy na villa ay nagpapahiwatig ng karangyaan. Malapit nang matapos, Michelle. Siguro mga 2 buwan na lang, handa na para sa grand turnover at opening, wika ng abogado. Kailan mo balak sabihin sa kanya na ikaw ang nagmamay-ari ng nilalakaran niyang lupa? Tinitigan ni Michelle ang larawan ng resort at sa kanyang isip ay dumaan ang mukha ni Bianca at ang mapanlait na ngiti ng kanyang biyenan. Hindi ko pa sasabihin, attorney. Malamig na sagot ni Michelle. Hahayaan ko muna silang magdiwang. Hahayaan ko siyang maniwala
na narating na niya ang rurok ng langit. Dahil mas mataas ang lipad, mas masakit ang pagbagsak. Nang lumabas si Michelle ng gusali at harapin ang maingay at magulong trapiko ng EDSA, naramdaman niya ang isang pambihirang gaan sa kanyang dibdib. Wala na ang takot na maiwan. Wala na ang pangamba na hindi siya sapat. Ang laso ng ambisyon ay tuluyan ng kinain ng pagkatao ni Carlo, ngunit ang lason ding iyon ang gagamitin ni Michelle upang tapusin ang ilusyon ng kanyang asawa. Minsan ang pinakamasasakit na sugat ay hindi natatamo sa labas ng bahay, kundi sa mismong hapagkainan kung saan dapat nagtitipon ang pamilya. Isang linggo ng gabi, nakatanggap si Michelle ng isang pambihirang mensahe mula kay Carlo. Inanyayahan siya nitong pumunta sa bahay ng kanyang biyenan na si Gloria para sa isang espesyal na hapunan. Ayon kay Carlo, may mahalaga siyang ipapakilala na makakatulong ng malaki sa kanyang career. Kahit pagod mula sa buong araw na pag-aasikaso sa karinderya, nagmadaling umuwi si Michelle. Naligo siya, nagsuot ng malinis, ngunit lumanan niyang bestida at nagdala pa ng paboritong leche flan ng kanyang asawa. Pagdating niya sa maayos at sementadong bahay ni Gloria, napansin niya agad ang isang makintab at puting sasakyan na nakaparada sa labas. Hindi ito pag-aari ng kanyang biyenan o ni Carlo. Nang buksan niya ang pintuan ng bahay, sinalubong siya ng halakhakan at amoy ng mamahaling pabango na pamilyar sa kanya. Sa sala nakaupo si Carlo sa mahabang sofa. Sa tabi nito ay isang babaeng Pino, ang kilos nakasuot ng eleganteng pulang bestida at may suot na kumikinang na kwintas. Si Bianca. Sa kabilang upuan ay nakangiti ng malapad si Gloria, tila tuwang-tuwa sa kwentuhan ng dalawa. Tumigil si Michelle sa hamba ng pinto. Ang bitbit niyang Tupperware ng leche flan ay tila bumigat sa kanyang mga kamay. Nang mapansin siya ni Gloria agad na nawala ang ngiti nito at napalitan ng isang mapanlait na tingin. Pinagmasdan nito ang simpleng ayos ni Michelle mula ulo hanggang paa. "Nandito ka na pala." Malamig na bati ni Gloria, hindi man lang inalok na umupo ang manugang. "Dumiretso ka na sa kusina at ihanda mo na ang mga plato. Nakakahiya sa bisita ni Carlo kung maghihintay pa." Tiningnan ni Michelle si Carlo, umaasang ipagtatanggol siya nito o kahit man lang batiin ng maayos, ngunit umiwas lamang ng tingin ang kanyang asawa. Michelle, siya si Bianca. Pakilala ni Carlo nang walang emosyon na tila nagpapakilala lamang ng isang estranghero. "Siya ang lead architect ng resort natin. Ipinakilala ko siya kay Mama dahil malaki ang utang na loob ko sa kanya sa tagumpay ng proyekto." Muling nagbalik ang matamis na ngiti sa labi ni Bianca. Tiningnan niya si Michelle, taglay ang isang mapagmataas na awa. "Nice to meet you, Michelle. Palaging kinukwento ni Carlo kung gaano ka ka-supportive sa likod ng mga eksena sa karinderya ninyo." Ang huling salita ay binigkas ng may bahagyang diin sapat upang iparamdam ang agwat ng kanilang katayuan. Nilunok ni Michelle ang pait sa kanyang lalamunan. Tumango lamang siya nang bahagya inilapag ang dala niyang matamis sa gilid ng lamesa at tahimik na nagtungo sa kusina upang sundin ang utos ng kanyang biyenan. Habang nag-aayos ng mga kubyertos, dinig na dinig ni Michelle ang masayang kwentuhan sa sala. Pinag-uusapan nila ang mga bakasyon sa Europa, ang mga mamahaling materyales ng resort, at ang mga plano ni Carlo sa hinaharap. Mga planong hindi kailanman nabanggit sa kanilang maliit na inuupahang kwarto. Nang nakahain na ang lahat sa hapagkainan, naupo sila. Kusang itinabi ni Gloria si Bianca sa kanan ni Carlo habang itinuro kay Michelle ang upuan sa dulo ng lamesa malapit sa kusina. Para bang isa siyang katulong na handang mag-abot ng kanin anumang oras. Habang kumakain, patuloy ang pagpaparinig ni Gloria. Hiniwan ng matanda ang kanyang karne bago magsalita. "Alam mo, Bianca, nakakatuwa na may katulad mong nakakaintindi sa mundo ni Carlo," wika ni Gloria habang nakatingin ng matalim kay Michelle. Mahirap kasing umangat ang isang lalaki kung ang kasama niya sa buhay ay walang ibang alam kundi ang maghiwa ng sibuyas at magpaypay ng uling.
Kailangan ng isang profesional na lalaki ang isang babaeng edukada at may klase. Hindi ba, Carlo? Huminto si Carlo sa pagsubo at tumikim, ngunit hindi niya kinontra ang kanyang ina. Malaking tulong talaga ang pananaw ni Bianca, Mama. Kung minsan ang mga ideya niya ang nagliligtas sa mga plano ko. Ngumiti si Bianca at magaan na hinawakan ang braso ni Carlo sa ibabaw ng lamesa. Isang kilos na masyadong matapang na gawin sa harap mismo ng asawa. Napakagaling din naman kasi ni Carlo. He's brilliant. Sayang lang. At ngayon lang siya nabigyan ng break. Minsan kasi nasa maling kapaligiran lang ang isang tao kaya hindi makalipad. Napahigpit ang hawak ni Michelle sa kanyang tinidor. Ang kanyang dugo ay tila kumukulo mula sa kanyang mga paa, paakyat sa kanyang dibdib. Pilit siyang kinakalma ng kanyang paggalang, ngunit ang mga pambabastos ay sumasagad na sa kanyang buto. Bakit hindi ka kumakain, Michelle? Inosenteng tanong ni Bianca, ang kanyang mga mata ay nagkukunwaring nag-aalala. O baka naninibago ka lang sa ganitong klaseng pagkain? Masarap din ba ang mga niluluto mo sa pwesto ninyo? Gusto ko sanang matikman, kaya lang baka hindi kayanin ng sikmura ko ang alikabok sa kalye. Isang munting halakhak ang nakawala sa mga labi ni Gloria. Sumabay din sa pagngiti si Carlo bagamat pilit. Ang pisi ng pagtitimpi ni Michelle ay tuluyan ng napatid. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang tinidor. Ang kanyang mukha ay nawalan ng anumang bakas ng pagpapakumbaba. Tiningnan niya ng diretso sa mga mata ang babaeng nang iinsulto sa kanyang pagkatao. Ang alikabok sa kalye na yon ang nagpaaral sa pamilyang ito, Bianca, malamig at matatag na wika ni Michelle. Ang katahimikan ay biglang bumalot sa buong hapagkainan at ang pagkaing niluluto ko doon ang naglaman sa sikmura ng lalaking katabi mo noong mga panahong maski pamasahe ay hinihingi niya sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Gloria, inihampas ng matanda ang kanyang palad sa lamesa ng mariin. Aba, marunong ka nang sumagot ngayon, wala kang modo sa harap ng bisita. Tumayo si Michelle mula sa kanyang upuan. Kayo ang walang modo, Mama. Inimbitahan niyo ako rito para ano? Para ipamukha sa akin na mas bagay ang babaeng ito sa anak ninyo. Para ipahiya ako habang kayo ay nagpapakasasa sa mga tagumpay na hindi niyo naman alam kung saan nagmula. Humarap si Carlo kay Michelle. Ang muka ay namumula sa matinding galit dahil sa pagkapahiya sa harap ni Bianca. Tumigil ka, Michelle. Wala kang karapatang magsalita ng ganyan sa nanay ko at sa bisita natin. Kung hindi mo kayang makisama sa mga taong nasa taas, mabuti pang umalis ka na lang. Bahagyang tumawa si Bianca, isang tawang puno ng pang-aasar. Hayaan mo na siya, Carlo. Ganyan talaga. Kapag uneducated, hindi marunong magdala ng sarili sa maayos na lugar. Sa isang mabilis at hindi inaasahang galaw kinuha ni Michelle ang baso ng malamig na tubig na nasa kanyang harapan. Nang walang pag-aalinlangan inihagis niya ang buong laman nito nang direkta sa muka at sa kumikinang na pulang bestida ni Bianca. Napatili ng malakas si Bianca habang iniiwas ang kanyang muka, ngunit huli na ang lahat. Basang-basa ang kanyang buhok at ang kanyang mamahaling damit ay nadumihan. Tumayo si Carlo galit na galit. Mabilis niyang iniangat ang kanyang kamay upang sampalin ang kanyang asawa. Ngunit hindi na si Michelle ang dating babaeng yumuyuko sa takot. Sinalo ni Michelle ang pulso ni Carlo sa himpapawid. Mahigpit na pinigilan ang pagbagsak ng palad nito. Huwag mo akong susubukan, Carlo. Pabulong ngunit nakakapasong banta ni Michelle habang mariing nakatitig sa mga mata ng asawa. Marahas niyang itinulak pababa ang kamay ni Carlo. Nanlilisik ang mga mata ni Gloria habang inaabutan ng panyo si Bianca na patuloy sa pag-ungol sa pagkasira ng kanyang damit. Lumayas ka sa bahay ko. Hayop kang babae ka. Wala kang utang na loob. Sinisira mo ang buhay ng anak ko. Hinarap ni Michelle ang matanda nang may nanlalamig na ekspresyon. Wala akong utang na loob sa inyo, Mama. Kayo ang may utang sa akin. Bawat butil ng bigas na kinain ng anak ninyo,
bago siya maging sikat na inhinyero ay galing sa pawis ko. Tinanggal ni Michelle ang manipis na apron na nakatali pa rin sa kanyang baywang, isang apron na nakasanayan na niyang dalhin kahit saan at walang awang inihagis ito sa sahig sa paanan ni Carlo. Sige, ipagpatuloy ninyo ang ilusyon ninyo ng pagiging nasa taas. Wika ni Michelle, ang boses ay matalas na tila patalim na humihiwa sa hangin. Pero tandaan ninyo, ang mga taong nakatuntong lang sa balikat ng iba ay siguradong babagsak kapag umalis na ang kanilang tinutuntungan. Tinalikuran niya ang 3 taong nakatulala sa kanyang katapangan. Walang luhang tumakas sa kanyang mga mata nang humakbang siya palabas ng pinto. Ang hangin sa gabi ay malamig, ngunit ang puso ni Michelle ay nag-aapoy sa paninindigan. Ang unang bahagi ng kanyang pagpapalaya sa sarili ay tapos na. Ang susunod niyang hakbang ay ang tuluyang pagwasak sa palasyong binuo nila mula sa kanyang mga kasinungalingan. Ang malamig na hangin ng madaling araw ay tila hindi makapasok sa loob ng maliit na inuupahang kwarto ni na Michelle. Ang paligid ay nakakabinging tahimik matapos ang nangyari sa bahay ng kanyang biyenan kagabi. Hindi umuwi si Carlo. Wala siyang natanggap na mensahe ni isang tawag na humihingi ng tawad o nagpapaliwanag. Subalit hindi na rin ito hinintay ni Michelle. Ang mga luha na nooy madalas mag-unahang pumatak ay matagal nang natuyo na palitan ng isang malamig na determinasyon. Pagsapit ng 8:00 ng umaga, habang nag-aayos si Michelle ng kanyang mga gamit, bumukas ang pinto. Pumasok si Carlo. Wala na ang mamahaling blazer na suot nito kagabi. Ang mukha nito ay madilim, ang mga panga ay magkasing igting, at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding pagkasuya. Walang pagbating na mutawi sa mga labi ni Carlo. Lumapit siya sa maliit na kahoy na mesa at marahas na ibinagsak ang isang puting sobre sa ibabaw nito. Tiningnan ni Michelle ang sobre ng walang emosyon, pagkatapos ay ibinaling ang tingin sa kanyang asawa. Ano yan? Papeles ng separation natin. Malamig at matigas na sagot ni Carlo. Ang boses nito ay walang bakas ng pagmamahal na minsan nilang pinagsaluhan. Nakipag-usap na ako sa abogado ko kaninang umaga. Gusto kong maghiwalay na tayo ng formal. Iiwanan ko sa iyo ang kwartong ito at magbibigay ako ng konting allowance buwan-buwan para hindi ka na magluto sa kalsada. Pero tapos na tayo, Michelle. Bahagyang nanginig ang mga daliri ni Michelle, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa kawalang hiyaan ng lalaking nasa harap niya. Ganun na lang ba kadali sa'yo, Carlo? 5 taon akong nagpakain sa'yo, nagbihis sa'yo, nagbayad ng utang ng nanay mo. Tapos ngayon, na nakatikim ka lang ng konting ginhawa, itatapon mo ako na parang basahan. Ngumisi si Carlo, isang nangiting puno ng pagmamataas. Inilagay niya ang magkabilang kamay sa kanyang baywang at tiningnan si Michelle mula ulo hanggang paa na tila sinusuri ang isang bagay na walang halaga. Tingnan mo nga ang sarili mo, Michelle. Kailan ka ba huling nag-ayos? Kailan ka huling nakipag-usap sa mga taong may pinag-aralan nang hindi nagmumukhang mangmang? Inhinyero ako, Michelle. Lead engineer ng isang multi-million-dollar na resort. Hindi ko na kayang kaladkarin ang isang babaeng tulad mo pataas. Masyado kang mabigat. Hindi tayo magka-level. Ang salitang level ay tila bumaon sa isip ni Michelle. Nilunok niya ang pait. At si Bianca, siya ba ang ka-level mo? Ang babaeng nagpapanggap na magaling, pero nakasandal lang sa yaman ng pamilya niya. Nag-igting ang panga ni Carlo at naglakad palapit kay Michelle, dinuro ang mukha nito nang may pagbabanta. Huwag mong isali si Bianca rito. Edukada, siya may breeding at naiintindihan niya ang mundo ko. Mundo na kailanman ay hindi mo maaabot dahil ang tanging alam mo lang ay maghiwa ng sibuyas. Kukunin ko na ang mga gamit ko. Walang imik na pinanood ni Michelle si Carlo habang nagmamadaling kinukuha ang mga paborito nitong sapatos, mga mamahaling relong binili nito kamakailan at ang mga bagong biling damit. Ipinasok nito ang lahat sa 2 malaking maleta.
Pagkatapos maisara ang huling zipper, hindi na muling lumingon pa si Carlo. Naglakad ito palabas ng pinto, iniiwan ang kwartong naging saksi sa kanyang mga pagkabigo. At ang asawang nagbuhat sa kanya noong siya ay nakadapa. Nang marinig ni Michelle ang pag-andar ng makina ng sasakyan ni Carlo palayo. Dahan-dahan niyang kinuha ang puting sobre mula sa lamesa. Binuksan niya ito at binasa ang mga nakasulat. Isang kasunduan sa paghihiwalay na naglalaman ng maliit na sustento, isang insulto kung iisipin na ang pondong pinagmumulan ng yaman ni Carlo ay galing mismo sa kanya. Punit-punit niyang itinapon ang papel sa basurahan. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang taong makakatulong sa kanyang susunod na hakbang. Attorney Eduardo. Panimula ni Michelle, nang sagutin ng matanda ang linya ang kanyang boses, ay may malamig na awtoridad. Pumirma na siya ng sarili niyang sentensya. Umalis na siya ng bahay. Nabalitaan ko nga, Michelle, mahinahong tugon ng abogado mula sa kabilang linya. Nakatira na siya sa isang mamahaling kondominium sa BGC na binabayaran ng pondo ng proyekto. Kasama niya si Bianca. Mapaklang napangiti si Michelle. Hayaan mo silang mag-ilusyon, attorney. Pero kailangan ko nang maghanda para sa araw na magigising sila. Ayusin mo ang mga papeles para sa formal na pagtanggal sa kumpanya ni Bianca bilang contractor. Ihanda mo rin ang mga dokumento na nagpapatunay na ang buong resort ay nakapangalan sa personal kong holding company. Wala siyang makukuha ni isang sentimo kapag pinutol natin ang pondo. Masusunod, Michelle, ano pa ang kailangan mo? Kailangan kong matutong maging karapat-dapat sa sarili kong pera. Seryosong sagot ni Michelle. Ihanap mo ako ng mga taong magtuturo sa akin ng corporate management, public speaking, at kung paano gumalaw sa mundo nila. Gusto kong makita niya ang babaeng sinabihan niyang hindi ka-level kapag humarap na ako sa kanya bilang may-ari ng buhay niya. Sa mga sumunod na buwan, nagsimula ang lihim na pagbabago ni Michelle. Ipinagkatiwala niya pansamantala ang pamamahala ng karinderya kay Joy, ang kanyang matapat na kaibigan, habang siya ay abala sa isang mas malaking laban. Araw-araw nagtutungo siya sa Makati para sa mga pribadong klase. Natutunan niyang basahin ang mga financial report na dati ay tila banyagang wika sa kanya. Natutunan niyang magsalita nang may kumpiyansa sa harap ng mga profesional. Inayos niya ang kanyang pananamit. Mula sa mga lumang duster at apron, lumipat siya sa mga pinasadya at eleganteng kasuotan na nagpapakita ng kanyang likas na ganda at formalidad. Sa kabilang banda, si Carlo at Bianca ay nabubuhay sa isang napakagandang kasinungalingan. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong lumalaki ang ulo ni Carlo. Ang mga update mula sa Tagaytay ay pawang positibo. Ang Eco Resort ay malapit ng makumpleto. Ang mga mamahaling kahoy at salamin ay naisabit na. Ang malalaking pool ay napuno na ng malinaw na tubig na nakaharap sa bulkan. Pinagmamalaki ni Carlo sa buong industriya na siya ang utak ng lahat ng ito. Si Bianca naman ay palaging nasa kanyang tabi nakangiti sa mga kamera ng mga magazine. Para sa architecture at design, pilit na inaako ang atensyon ng publiko. Madalas din ang pagdalo ni Gloria sa mga party ng kanyang anak. Ipinagmamalaki sa lahat ng kanyang mga kaibigan ang tagumpay ni Carlo habang patuloy na nanlalait sa manugang na inakala niyang nananatiling nagtitinda ng ulam sa kanto. Isang araw, habang nasa loob ng kanyang magarang opisina, natanggap ni Carlo ang isang formal na liham mula sa lihim na dayuhang investor. Nakasulat sa liham ang pag-imbita sa kanya at sa buong team para sa grand turnover at ribbon cutting ceremony ng resort na gaganapin sa susunod na linggo. Sa mismong araw na yon, makikilala na nila sa wakas ang bilyonaryong nagpondo ng proyekto. Agad na ipinakita ni Carlo ang sulat kay Bianca. Malapad ang nangiti ng dalawa habang nagpaplano ng isusuot nila para sa malaking araw. Ito na yon, Carlo. Malambing na wika ni Bianca habang inaayos ang kwelyo ng polo ng lalaki. Kapag nakita ng investor kung gaano kaganda ang ginawa natin,
Tiyak na bibigyan niya tayo ng mas maraming proyekto. Magiging pang-international na tayo. Babaguhin natin ang industriya. Hinalikan ni Carlo ang noo ni Bianca, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa labis na kayabangan. Dahil ito sa pagsisikap ko, Bianca. Pinatunayan ko sa lahat na hindi ako basta-basta. Handa na akong humarap sa mga pinakamalalaking tao sa lipunan. Habang nagdiriwang ang dalawa sa kanilang condominium sa isang pribadong kwarto sa opisina ni Attorney Eduardo sa Makati, nakaupo si Michelle sa isang marangyang silya ng katad. Nakasuot siya ng isang simpleng asul na suit, ang kanyang buhok ay maayos at formal na nakatali, at ang kanyang tindig ay nagpapakita ng isang babaeng nagmamay-ari ng kapangyarihan. Sa kanyang harapan ay ang kompletong portfolio ng Tagaytay Resort. Paborableng naisagawa ang lahat ayon sa kanyang plano. Ibinigay sa kanya ng abogado ang pinal na dokumento na naglalaman ng kautusan na agad sibakin si Carlo bilang lead engineer at kanselahin ang kontrata ng architectural firm ni Bianca sa mismong araw ng turnover. Kinuha ni Michelle ang isang mamahaling pluma at mahigpit na pinirmahan ang kanyang pangalan sa ilalim ng papel. Attorney, kalmadong wika ni Michelle habang inaabot pabalik ang folder. Ihanda mo na ang helicopter para sa susunod na linggo. Oras na para ipaalala sa kanila na bago ka makatuntong sa taas, kailangan mo munang magkaroon ng matibay na pundasyon. At ako ang kumuha ng pundasyong yon. Ngumiti ng bahagya ang abogado. Ang pagpapanggap ay matatapos na at ang katotohanan ay malapit ng sumambulat ng walang babala. Ang BGC ay tila isang ibang mundo kung ihahambing sa maalikabok at maingay na kalye ng karinderya ni Michelle. Ang mga gusali ay matataas kumikinang sa ilalim ng mga makabagong ilaw at ang mga taong naglalakad sa paligid ay nakasuot ng mga damit na mas mahal pa sa kinikita ng isang ordinaryong manggagawa sa isang taon. Sa isa sa mga pinakasikat at eksklusibong bar sa lugar, ang The Zenith Lounge, ginaganap ang isang pribadong pagdiriwang. Mula sa labas, sa loob ng isang madilim at tahimik na Mercedes-Benz, nakaupo si Michelle. Ang sasakyan ay pinapagana ng tahimik na makina. Binili niya kamakailan lamang sa tulong ni Attorney Eduardo bilang bahagi ng kanyang unti-unting pagtanggap sa kanyang bagong buhay. Nakasuot siya ng isang formal na itim na bestida na bumabagay sa kanyang bagong gupit na buhok. Wala na ang amoy ng usok at mantika. Pinalitan na ito ng banayad na halimuyak ng isang mamahaling pabango. Ibinaba ng bahagya ni Michelle ang tinted na bintana ng sasakyan. Mula sa kanyang kinikinalalagyan, kitang-kita niya ang malalaking salamin ng lounge. Sa loob, sa ilalim ng ginintuang liwanag ng mga chandelier, naroon si Carlo. Nakasuot si Carlo ng isang pasadyang asul na suit, hawak ang isang baso ng mamahaling alak at nakikipagtawanan sa mga sikat na arkitekto at investor na hindi man lang niya makaharap noong siya ay walang trabaho. Sa kanyang tabi, nakakapit sa kanyang braso na tila isang linta na nabubuhay sa atensyon, ay si Bianca. Nakasuot ito ng isang kumikinang na pilak na damit na hapit sa katawan. Ang dalawa ay nagpapalitan ng matatamis na ngiti at lihim na mga haplos habang tinatanggap ang mga pagbati ng kanilang mga bisita. Pinagmasdan sila ni Michelle ng walang kurap. Inasahan niyang makaramdam ng sakit. Inasahan niyang babalik ang kirot ng panloloko, ang galit ng isang asawang ipinagpalit sa iba. Ngunit habang pinapanood niya kung paano hinalikan ni Carlo ang pisngi ni Bianca sa harap ng maraming tao, naramdaman ni Michelle ang isang nakakabinging kamanhiran. Ang kanyang puso ay naging kasing lamig ng salamin na namamagitan sa kanila. Wala nang pagmamahal na natira, tanging isang malamig na pag-unawa na ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang kabataan at pagod ay isa na lamang estranghero. Ang Carlo na inaruga niya sa maliit nilang kwarto ay matagal nang namatay nilamon ng kasakiman at huwad na ambisyon. Kinuha niya ang kanyang telepono mula sa kanyang mamahaling bag.
Pinindot niya ang numero ni Attorney Eduardo. Sumagot agad ang matandang abogado kahit malalim na ang gabi. Nandito ako sa labas ng bar kung saan sila nagdiriwang attorney. Mahinahong simula ni Michelle, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa 2 taong masayang nag-iinuman sa loob. Mukhang masyado na silang masaya. Ayoko nang patagalin pa ang ilusyon nila. Ano ang gusto mong gawin natin, Michelle? Tanong ng abogado. Sa kabilang linya, pabilisin ang araw ng turnover ng resort sa Tagaytay. Ilipat ito sa katapusan ng linggo. Utos ni Michelle, ang boses ay puno ng awtoridad na tila matagal na niyang hawak ang ganitong kapangyarihan, at siguraduhin mong handa na ang lahat ng legal na dokumento para sa agarang pagsibak kay Carlo bilang lead engineer. Kansilahin din ang lahat ng kontrata ng architectural firm ni Bianca sa mismong araw na yon. Gusto kong matanggalan sila ng karapatan sa harap ng lahat ng investor at media. Narinig niya ang mahinang pag-ayon ng abogado. Nakahanda na ang lahat ng papeles, Michelle. Hinihintay na lamang ang pirma mo bilang nag-iisang may-ari ng buong korporasyon. Ang araw ng turnover ay magiging araw ng paghuhukom nila. Salamat, attorney. Magkita tayo bukas para sa huling paghahanda. Pagtatapos ni Michelle, bago ibinaba ang linya, eksaktong pagkababa niya ng tawag, umilaw ang screen ng kanyang telepono at nagpahiwatig ng isang bagong mensahe. Binuksan niya ito. Ang pangalan ni Carlo ang lumitaw sa itaas ng screen. Binasa niya ang mensahe. Ang mga salita ay kasing lamig ng pagkatao ng kanyang asawa. Michelle, padadalhan kita ng 100,000 piso bukas. Gamitin mo yan para umupa ng sarili mong abogado. Gusto ko nang simulan ang proseso ng annulment natin. Nakikiusap ako, tanggapin mo na lang ang pera at huwag mo nang guluhin ang bagong buhay ko. Malayo na ang narating ko at hindi na tayo nababagay sa isa't isa. Sana ay maintindihan mo. Isang mapait at mapang-uyam na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Michelle. 100,000 piso. Iyan lamang ang halagang itinumbas ni Carlo sa 5 taong pagbubuwis niya ng buhay pag-aalaga at paglunok ng pride para itaguyod ang asawa. Iyan ang halaga ng kanyang katapatan sa paningin ng isang lalaking ang tinutuntungan ay ang mismong yamang pag-aari niya. Hindi siya umiyak, hindi siya nagalit. Sa halip, kalmado siyang nag-type ng kanyang sagot. Walang mahabang paliwanag, walang pagmamakaawa at walang panunumbat. Tatanggapin ko ang anumang nararapat na mangyari. Handa na ako hanggang sa muli nating pagkikita. Ipinadala niya ang mensahe. Tumingin siyang muli sa labas ng bintana. Nakita niya si Carlo na pasimpleng sumulyap sa kanyang telepono. Bahagyang kumunot ang noo, ngunit mabilis ding nagkibit balikat at muling ibinaling ang atensyon kay Bianca na nakakapit sa kanyang leeg. Wala itong ideya na ang mensaheng natanggap nito ay hindi isang pagpaparaya, kundi isang pangako ng paniningil. Pinaangat ni Michelle ang tinted na bintana ng sasakyan, tuluyang tinatakpan ng tanawin ng huwad na kaligayahan ng kanyang asawa. Sumandal siya sa malambot na upuan at tumingin sa kanyang driver. Maari na tayong umuwi, mahinahon niyang utos. Ang makina ng sasakyan ay tahimik na humugong at marahang umusad palayo sa makulay at maingay na kalye ng BGC. Iniwan ni Michelle ang nakaraan sa lugar na yon. Ang babaeng nagtitinda ng ulam na may amoy ng usok at pawis ay formal nang nagpaalam. Pagdating ng katapusan ng linggo sa Tagaytay, isang reyna ang bababa mula sa langit upang bawiin ang kanyang kaharian. Ang matalim na sikat ng araw sa hapon ay tumatagos sa manipis na kurtina ng inuupahang kwarto ni Michelle. Tahimik siyang nagtutupi ng kanyang mga natitirang damit. Inilalagay ang mga ito sa isang lumang maleta. Ito na ang huling araw niya sa lugar na naging saksi sa kanyang mga pangarap at pagkabigo. Biglang bumukas ang pinto ng walang pasabi.
Pumasok si Carlo, ang kanyang muka ay madilim at puno ng inis. Nakasunod sa kanya si Gloria, ang kanyang ina, na may dalang pamaypay at nakatingin sa paligid ng may pandidiri. "Ano ba ang ginagawa mo at ang bagal-bagal mo?" Sigaw ni Carlo habang tinatadyakan ng isang kahon sa sahig na naglalaman ng mga gamit sa kusina. "May darating na buyer para sa mga gamit dito mamayang 5:00. Gusto kong mawala ka na at ang mga kalat mo bago sila dumating. Ayokong madatnan nila ang amoy ng karinderya mo." Hindi lumingon si Michelle. Ipinagpatuloy niya ang maayos na pagtutupi ng kanyang duster. "Aalis na ako, Carlo. Huwag kang mag-alala." Lumapit si Gloria at tiningnan ang maleta ni Michelle. "Mabuti naman at nagkusang loob ka na. Alam mo, iha, matagal ko nang sinasabi sa anak ko na hindi ka nababagay sa kanya. Ngayong successful na siya at mayaman, kailangan niya ng babaeng kayang humarap sa mga tao. Hindi katulad mong hanggang kusina lang." Tumigil si Michelle sa ginagawa niya. Humarap siya sa mag-ina. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay may talim na hindi nila nakasanayan. "Tapos na ba kayo?" Mahinahong tanong ni Michelle. Nainis si Carlo sa tono ng asawa. Lumapit ito at dinuro siya sa mukha. "Huwag mo akong maaartehan ng ganyan, Michelle. Tandaan mo, wala kang mararating kung wala ako. Ako ang nagbabayad ng upa dito. Ako ang nagbibigay sa iyo ng pera. Kung wala ako, babalik ka sa pagiging tindera sa kanto habang buhay." Tiningnan ni Michelle ang daliri ng asawa na nakaturo sa kanyang mukha. Pagkatapos, dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang tingin sa kanyang sariling kamay. Suot pa rin niya ang kanilang wedding ring, isang simpleng singsing na pilak na binili nila sa Raon nung nagsisimula pa lamang sila. Nangingitim na ito at puno ng gasgas tulad ng kanilang pagsasama. Sa isang mabilis na galaw, hinubad ni Michelle ang singsing. "Tama ka, Carlo." Wika ni Michelle, ang boses ay matatag at puno ng dignidad. "Wala akong mararating kung kasama kita. Dahil ang tanging alam mo lang gawin ay hilahin ako pababa para maramdaman mong angat ka." Lumapit si Michelle sa basurahan sa gilid ng pinto. Itinaas niya ang singsing at binitiwan ito. Ang maliit na piraso ng metal ay tumama sa ilalim ng basurahan kasama ng mga balat ng candy at lumang papel. Nanlaki ang mga mata ni Gloria. "Aba, ang kapal ng mukha mong itapon ang simbolo ng kasal ninyo." "Wala nang halaga ang singsing na yan kung ang sumumpa ay wala namang dangal," sagot ni Michelle. Kinuha niya ang kanyang maleta at naglakad palabas ng pinto. Hindi na siya lumingon sa mag-ina na naiwang nakatulala sa kanyang ginawa. Paglabas niya ng gate ng compound, nag-aabang ang mga kapitbahay. Narinig nila ang sigawan. Nandoon si Aling Marites at ang iba pang suki ng karinderya, nagbubulungan at tinitingnan siya ng may awa. Inaasahan nilang makita si Michelle na umiiyak lugmok at nagmamakaawa. Ngunit nagkamali sila. Mula sa kanto, isang makintab at itim na Mercedes-Benz ang dahan-dahang pumarada sa tapat ni Michelle. Ang mga bintana ay tinted at ang plaka ay bago. Bumaba ang isang driver na nakasuot ng uniforme at sombrero. Mabilis itong lumapit kay Michelle, magalang na yumuko at kinuha ang kanyang lumang maleta. "Magandang hapon po, Ma'am Michelle." Bati ng driver ng malakas at malinaw sapat para marinig ng mga tsismosang kapitbahay. "Handa na po ang sasakyan papunta sa inyong bagong opisina." Napatigil sa pagbubulungan ng mga tao. Si Gloria at Carlo, na lumabas din ng bahay para sana ituloy ang panghihiya, ay natigilan sa kanilang kinatatayuan. Ang kanilang mga bibig ay bahagyang nakaawang habang pinapanood ang driver na pinagbubuksan ng pinto. Ang babaeng kani-kanina lang ay tinatawag nilang pabigat. Sumakay si Michelle sa likod ng sasakyan nang may grasya ng isang tunay na donya. Bago isara ang pinto, tumingin siya sa gawin ni na Carlo. Nagtama ang kanilang mga mata. Wala nang galit sa mukha ni Michelle, tanging awa para sa lalaking hindi alam na ang kanyang katapusan ay nagsisimula pa lamang.
Pinaandar ng driver ang sasakyan at umalis sila, iniiwan ang alikabok at ang mga taong hindi marunong magpahalaga. Sa loob ng malamig at tahimik na sasakyan, kinuha ni Michelle ang kanyang telepono. Tinawagan niya ang kanyang personal assistant na inirekomenda ni Attorney Eduardo. "Hello." Bungad ni Michelle, ang kanyang boses ay malamig at puno ng kapangyarihan. "Ihanda mo ang helicopter bukas ng umaga. Pupunta tayo sa Tagaytay para sa turnover ceremony. At siguraduhin mong nandoon ang lahat ng media. Gusto kong makita ng buong mundo kung sino talaga ang nagmamay-ari ng resort." "Masusunod po, Ma'am Michelle," sagot ng assistant. Ibinaba ni Michelle ang telepono at sumandal. Napangiti siya ng bahagya habang pinagmamasdan ang mga gusali ng Makati na dumaraan sa bintana. Ang reyna ay nakaalis na sa kanyang kulungan at bukas maniningil na siya. Ang Tagaytay ay nababalot ng makapal na hamog sa umagang yon, ngunit unti-unti itong hinawi ng sikat ng araw na tumatama sa bagong tayong eco-resort. Ang lugar ay napakaganda. Ang mga villa ay gawa sa mamahaling kahoy at salamin na nakaharap sa lawa at bulkan. Ang infinity pool ay kumikinang na parang asul na hiyas. Sa harap ng main lobby nakalatag ang isang pulang carpet at ang mga bulaklak ay nakaayos ng magara para sa grand opening. Si Bianca ay abala sa pag-uutos sa mga staff. Nakasuot siya ng isang puting gown na hapit sa katawan, tila siya ang ikakasal sa okasyong ito. Ang kanyang buhok ay nakaayos ng mataas at ang kanyang leeg ay pinalamutian ng mga diamante. "Bilisan ninyo dyan," sigaw ni Bianca sa mga waiter habang itinuturo ang ayos ng mga lamesa. "Darating na ang mga media at investors anumang oras. Ayokong mapahiya si Carlos sa araw na ito. Tandaan ninyo kami ang may-ari ng gabing ito." Sa isang banda nakatayo si Carlos sa harap ng malaking salamin sa lobby. Inaayos niya ang kanyang kurbata. Suot niya ang pinakamahal niyang suit, isang kulay abong Italianong tela na binayaran gamit ang pondo ng kumpanya. Tinitigan niya ang kanyang sarili. Nakita niya ang isang matagumpay na lalaki, isang inhinyero na hinangaan ng lahat. "Anak, napakagwapo mo talaga." Puri ni Gloria habang lumalapit at pinapagpag ang balikat ng kanyang anak. Nakasuot din ang matanda ng isang magarbong Filipiniana at may dalang pamaypay na may balahibo. Siguradong maiinggit ang lahat ng kamag-anak natin kapag nakita nila ito sa balita mamaya. Buti na lang at iniwan mo na ang babaeng iyon. Kung nandito siya, baka magmukha lang tayong yagit. Ngumiti si Carlo at niyakap ang kanyang ina. "Para sa inyo ito, Mama, at para kay Bianca. Kayo lang ang naniwala sa akin." Dumating ang mga bisita. Ang mga mamamahayag mula sa iba't ibang istasyon ng telebisyon at dyaryo ay nagsimulang mag-setup ng kanilang mga kamera. Ang mga kilalang personalidad sa business world ay bumababa sa kani-kanilang mga luxury car. Binati sila ni Carlo at Bianca nang may buong pagmamalaki, tila sila ang hari at reyna ng kastilyong ito. Habang nagbibigay ng interview si Carlo sa isang reporter, lumapit si Bianca at bumulong sa kanya. "Huwag mong kakalimutan ang plano natin mamaya, ha? Pagkatapos ng speech mo, gusto kong i-announce natin ang engagement natin. Sa harap ng lahat, gusto kong malaman ng mundo na tayo ang power couple sa likod ng tagumpay na ito." Tumango si Carlo at hinawakan ang kamay ni Bianca ng mahigpit. "Oo naman, mahal. Ito na ang simula ng bago nating buhay." Nagsimula ang programa. Umakyat si Carlo sa entablado sa gitna ng palakpakan. Kinuha niya ang mikropono at tumingin sa dagat ng mga mukha na humahanga sa kanya. "Magandang umaga sa inyong lahat." Panimula ni Carlo, ang boses ay puno ng kumpiyansa. "Ang proyektong ito ay bunga ng dugo at pawis ko. Bilang lead engineer, tiniyak ko na bawat detalye ay perpekto. Gusto kong pasalamatan ang aking ina, si Gloria, at ang aking partner sa buhay at trabaho, si Architect Bianca, na naging inspirasyon ko para abutin ang pangarap na ito." Nagpalakpakan ang mga tao. Si Bianca ay kumaway mula sa kanyang upuan
tila isang artista na tumatanggap ng parangal. Si Gloria naman ay nagpupunas ng luha ng saya. At ngayon, patuloy ni Carlo, hinihintay natin ang pagdating ng aming misteryosong investor na naniwala sa aking kakayahan. Isang tao na nagbigay ng tiwala sa akin para pamunuan ang lahat ng ito. Habang nagsasalita si Carlo, isang kakaibang tunog ang narinig mula sa himpapawid. Ang ingay ng umiikot na ilisin ng helicopter ay unti-unting lumakas. Napatingin ang lahat sa langit. Isang itim na helicopter ang dahan-dahang bumababa sa helipad ng resort. Nanabik ang mga tao, nagbulungan ang mga bisita. Sino kaya iyan? Tanong ng isang reporter. Baka foreigner na bilyonaryo. Bumaba ang helicopter at huminto ang makina. Mula sa malayo nakita nila ang pagbukas ng pinto nito. Unang bumaba si Attorney Eduardo, dala ang kanyang portfolio. Sumunod ay isang babaeng nakasuot ng napakagandang asul na gown na sumasayaw sa hangin. Nakasuot siya ng malalaking salamin sa mata at may dalang clutch bag na gawa sa balat. Hindi makita ni Carlo ang mukha ng babae mula sa layo, ngunit may pamilyaridad sa tindig nito na nagpatibok ng kanyang puso ng mabilis. Sino yan, Carlo? Tanong ni Bianca na lumapit sa kanya sa entablado, nakakapit sa kanyang braso. Kilala mo ba siya? Hindi ko alam. Sagot ni Carlo medyo kinakabahan. Baka asawa ng investor. Naglakad ang babae sa pulang carpet patungo sa main lobby. Ang bawat hakbang niya ay may ritmo ng kapangyarihan. Ang mga security guard ay yumuko bilang paggalang. Ang mga kamera ay nagsimulang kumislap. Nang makalapit na siya sa entablado, dahan-dahang tinanggal ng babae ang kanyang salamin. Ang mundo ni Carlo ay tila huminto sa pag-ikot. Ang nangiti sa kanyang labi ay nawala na palitan ng isang ekspresyon ng matinding takot at pagkalito. Ang babaeng nakatayo sa harap niya, ang babaeng tinitingala ng lahat. Bilang may-ari ng resort ay walang iba kundi si Michelle. Ang dating asawang tinawag niyang walang kwenta at mababa ay ngayon nakatayo sa harap niya suot ang korona ng tagumpay na inakala niyang sa kanya. Magandang umaga, engineer, bati ni Michelle. Ang kanyang boses ay malamig formal at puno ng awtoridad na nagpatahimik sa buong bulwagan. Nalaglag ang panga ni Gloria. Nabitawan ni Bianca ang kanyang hawak na baso ng champagne. At si Carlo sa unang pagkakataon sa kanyang buhay ay naramdaman ang tunay na bigat ng pagiging maliit sa harap ng isang higante. Ang katahimikan sa loob ng grand lobby ng resort ay nakabibingi. Ang lahat ng mga mata ay nakapako kay Michelle na nakatayo ng tuwid at puno ng dignidad. Sa gitna ng entablado katabi, ang namumutlang si Carlo. Ang simoy ng hangin mula sa lawa ng taal ay tila naging mas malamig sumasabay sa tensyon na bumabalot sa paligid. Michelle, nauutal na sambit ni Carlo ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa mikropono na hawak pa rin niya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng bahagya. Anong ginagawa mo rito? Paano ka nakapasok? Security. Ilabas ninyo ang babaeng ito. Lumingon si Carlo sa mga gwardya. Umaasang susunod ang mga ito sa kanyang utos. Ngunit walang gumalaw. Nanatiling nakatayo ang mga ito. Nang tuwid ang mga mata, ay nakatuon lamang kay Michelle bilang paggalang sa tunay na awtoridad. Dahan-dahang lumapit si Attorney Eduardo sa mikropono at kinuha ito mula sa nanghihinang kamay ni Carlo. Paumanhin Engineer Carlo formal at matatag na wika ng abogado sa harap ng naguguluhang media at mga bisita. Hindi mo maaring palayasin ang may-ari ng resort na ito. Ipinakikilala ko sa inyong lahat ang nag-iisang financier at proprietor ng Tagaytay Luxury Eco Resort, si Ginang Michelle Santos. Isang malakas na singhap ang umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ang mga kamera ay nagsimulang kumislap. Nang sunod-sunod binubulag si Carlo at ang kanyang ina sa liwanag ng katotohanan. Hindi maaari iyan. Sigaw ni Bianca mula sa gilid ng entablado, ang kanyang mukha ay puno ng takot at galit. Isang tindera lang siya sa palengke.
Paano siya magkakaroon ng bilyon-bilyong piso para ipatayo ito? Niloloko ninyo kami. Hinarap ni Michelle si Bianca ng may malamig na tingin. Ang tinderang yon, Bianca, ay ang parehong babae na nagbayad ng lahat ng materyales na inutos mo. Ang bawat bakal semento at salamin na nakikita mo sa paligid ay galing sa bulsa ko. At ang sweldo na ipinang-party ninyo ni Carlos sa BG, galing din iyon sa akin. Lumapit si Michelle kay Carlo. Tiningnan niya ito sa mga mata, ang parehong mga mata, na minsan ay tumingin sa kanya ng may pandidiri. Naalala mo ba ang sinabi mo sa akin, Carlo? Mahinahong tanong ni Michelle, ngunit ang bawat salita ay may bigat na dumudurog sa ego ng lalaki. Sabi mo hindi tayo magka-level. Sabi mo pabigat ako sa pag-angat mo. Kaya binigyan kita ng pagkakataon. Ginawa kitang lead engineer. Ibinigay ko sa iyo ang lahat ng kailangan mo para lumipad. At ano ang ginawa mo? Ginamit mo ang pakpak na ibinigay ko para iwanan ako. Napaluhod si Gloria sa sahig, ang kanyang mga tuhod ay bumigay sa sobrang gulat. Diyos ko, ang manugang ko. Bulong ng matanda habang nakatakip ang bibig. Huwag mo akong tawaging manugang, Gloria. Madiing wika ni Michelle nang hindi lumilingon sa matanda. Dahil sa sandaling ito, tinatapos ko na ang anumang ugnayan ko sa inyong pamilya. Kinuha ni Michelle ang isang folder mula kay Attorney Eduardo. Ito ang termination letter ng architectural firm ni Bianca. Kanselado na ang lahat ng kontrata ninyo simula ngayon. At ito naman, itinaas niya ang isa pang papel sa harap ni Carlo, ay ang notice of termination mo bilang lead engineer. Wala kang matatanggap na separation pay dahil sa breach of contract at misconduct. Michelle, parang awa mo na. Pagmamakaawa ni Carlo ang kanyang mga mata ay nagsimulang magtubig. Asawa mo pa rin ako. Pinakasalan kita. Huwag mo namang gawin ito sa akin sa harap ng maraming tao. Mapapahiya ako. Masisira ang pangalan ko. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Michelle. Ang pangalan mo, Carlo, ang pangalan mo, ay binuo lamang ng pera ko. At ngayon, binabawi ko na ang puhunan ko. Tinalikuran niya si Carlo at humarap sa mga media. Ang resort na ito ay magbubukas sa ilalim ng bagong pamamahala at ang kikitain nito ay gagamitin ko para sa isang foundation na tutulong sa mga asawang nagtataguyod ng kanilang pamilya habang minamaliit ng kanilang mga partner. Dahil naniniwala ako na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa taas ng gusaling na ipatayo mo, kundi sa lalim ng pundasyon ng iyong pagkatao. Nagpalakpakan ang mga tao. Ang mga reporter ay nagsiksikan para makakuha ng litrato ni Michelle. Sa gilid hinila ng mga security guard si Bianca palabas ng venue habang nagwawala ito at sumisigaw. Si Carlo ay naiwang nakaluhod sa gitna ng entablado, ang kanyang muka ay nakasubsob sa kanyang mga palad, umiiyak. Dahil sa kahihiyan at pagsisisi, nahuli na ang lahat. Naglakad si Michelle pababa ng entablado, ang kanyang asul na gown ay sumasayad sa pulang carpet. Nilampasan niya si Gloria na nakaupo pa rin sa sahig tulala at walang masabi. Nang makalabas siya sa main lobby at marating ang beranda na nakaharap sa Taal Volcano, huminga ng malalim si Michelle. Ang hangin ay sariwa. Ang araw ay palubog na nagbibigay ng kulay ginto sa kalangitan. Wala na ang bigat sa kanyang dibdib. Wala na ang takot. Wala na ang sakit. Tiningnan niya ang kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Joy ang pumasok. Bilib ako sa'yo, Bes. Ang tapang mo. Napangiti si Michelle. Itinago niya ang telepono at tumingin sa malawak na horizon. Ang dating tinderang nakayuko sa usok ng uling ay wala na. Ang natitira na lamang ay isang babaeng nakatayo sa sarili niyang kastilyo, malaya, matatag at higit sa lahat, nag-iisa ngunit buo. Ang kwento ni Michelle at Carlo ay nagtapos hindi sa happy ever after, kundi sa isang makatarungang wakas. Isang paalala na ang pag-ibig na walang respeto ay hindi pag-ibig at ang tagumpay na walang integridad ay hindi magtatagal.
Sa huli ang reyna ay nanatiling reyna at ang mga nagpanggap na hari ay bumalik sa pagiging alipin ng kanilang sariling kasakiman.